Banat Bay, at eto na nga pagkikwentuhan po natin ang mga issue sa lipunan na gumigimbal sa ating kabuhayan. Ang dami-dami na nga nating stress sa buhay natin, stress sa pamilya, stress sa trabaho, tapos may kabit pa. So lahat na ng klase ng stress, talagang nai-stress kayo. Tapos pambihirang buhay ire. Ganyan pa ang nangyayari sa bansa natin na talaga nga namang hindi na nasusunod ang mga due process, hindi na nasusunod ang batas, ika nga. Talagang hirap na ngayon. Pag ikaw ay kumalaban sa gobyerno, siguradong may pupulutin ka somewhere, 'di ba? Gagantihan ka, gagawang ka ng kung ano-anong kwento at talaga na mayuyura ka ng iyong dangal pag ikaw ay kumontra sa gobyerno. Kaya matindi ho. Maniwala ho kayo sa akin grabe ang mga pangyayari. Kaya alam nyo, eto lang masasabi ko sa inyo mga kababayan, para sa mga nanonood. Kayong mga na OFW, kayo'y mapalad. Kayo'y mapalad dahil wala kayo sa bansa natin ngayon. Kaya lang, yun nga lang, meron kayong mga mahal sa buhay na tinatamaan ng kapalpakan ng punyetang gobyerno na ito. Ang mahal-mahal na ng bilihin, ang dami-dami ng problema sa gobyerno, talamak na naman ng droga sa karsada, tapos kaliwat kanan ang red tape sa negosyo, ang kaliwat kanan ng korupsyon, and yet ang focus nila mahuli si Pastor Kibuloy. At ngayon nga po nagsalita ang spokesperson ni DILG Secretary Abalos at sinasabi na anong masama doon sa pagtanggap ng pera. Sa bagay, sanay naman po kayo dyan. Sa bagay, kayong mga opisyal ng gobyerno, sanay naman kayo. Kaya kayo ay immune na. Manhid na, ika nga. Manhid na po kayo sa mga simpleng batas na sana ay inyong sinusunod. Diba? O panoorin po natin ito dahil para may maano natin ng konteksto. Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinalik ng Pangulo sa kampo ni Pastor Kibuloy ang pag-alma nila sa pabuya sa makakapagmuso sa pastor. Tulad ng ginawa ng kampo ng religious leader, kinwestiyon din ng Pangulo ang motibo ng mga ito. Kasabay nito ang hamon sa pastor na magpakita na siya. Nakatutok si JP Soriano. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamon niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, kung ating pag-uusapan ng batas, wala na pong dapat tayong iba pang magpapaliwanag niya kung hindi alam nyo kung sino. Alam nyo kung sino? Si Kim Chiu. Dapat si Kim Chiu ang imbitahan ninyo para malaman ninyo ang batas. Hindi, alam nyo po ito ewan ko kung updated ba ito si Pangulong Marcos sa mga nangyayari kay Pastor Kibuloy, pero alam mo, it is part of parte po ng batas o due process, ika nga, yung magkaroon ka pa ng appeal, di ba? Ngayon po sa kasulukuyan, ang abogado po ni Pastor Kibuloy ay may mga appeal pa. So until that appeal, ibig sabihin tinatawag diyan ginagamit pa niya yung legal remedy kung papaano. Ibig sabihin kasi may mga time yan, mga time frame, 'di ba? May mga time frame na legal process na ginagawa ng abogado. Hindi porket naglabas na ng warrant, ibig sabihin po ay ikaw ay guilty na. Hindi ganoon ang siste diyan. Ikaw ay
pagka labasan ka ng warrant, sinasabi ng korte, ikaw ay parte na ng proseso na ito. Ikaw ay parte na ng korte na ito at ikaw ay uusigin. Ganon. Pero, meron kang legal options, di ba? So, yan ang ginagamit ngayon ni Pastor Quiboloy, ang legal option niya through his lawyers. So, ngayon, ito mga lawyer, kanila pong inaayos pa yung mga bagay-bagay. Kaya nga, when you speak about law, it doesn't mean ganun na kaagad, kailangan na, wala na, o kailangan ikaw ay guilty na porket may warrant ka na. Hindi po ganun ang usapan, Mr. President. Kay Pastor Apollo Quiboloy matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Quiboloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is Are you a lawyer? Hindi, tanong lang. Hindi kasi yung tanong ni nung abogado ni Pastor Quiboloy doon sa isang reporter. Are you a lawyer? Nung sinabing hindi, medyo ano. Kaya nga ang tanong dito legally, is Pastor Quiboloy a fugitive? Alam niyo po, according to the law, may mga jurisprudence, hindi pa po siya fugitive kasi hindi naman po siya convicted. 'Di ba? Hindi pa po convicted si Pastor Quiboloy. So he is not considered to be fugitive. Yan ang paliwanag ng abogado ni Pastor Quiboloy. hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Pinaaaresto ng korte si Ayun na. Ayun na po yung sinasabi ni Pangulo Marcos. Parang hindi niya ata kabisado yung mga nangyayari kasi hanggang ngayon pinagpapatuloy pa naman ng pakikipag-appeal ng abogado ni Pastor Quiboloy. Ang question kasi dito, kaya medyo uminit ito, yung proseso ng 10 million na patong, 'di ba? Medyo may pagkamali po 'yun. May pagkamali po yung ganong klaseng ginawa ni Abalos. Tapos actually pinahamak nga siya ng kanyang pagiging bida-bida. Pero nagtataka lang ako. Bakit may mga ibang vlogger na DDS na hindi binabanatan si Abalos? Ako nagtataka lang, hindi ko alam. Bakit kaya? Tingnan ninyo yung mga DDS vlogger na hindi bumabanat kay Abalos. Tanong ninyo. Anyway, ito nga yung kinaiinisan ng iba. Bakit kanyo? Kasi nga may sabi nga ni I think it was Ka Eric who said that pag mga terorista, mga talagang number 1 terrorist, usually ang pabuya nga para mahanap 5 million. Ito na yung mga top wanted na mga terrorist, 5 million lang. Tapos kay Pastor Quiboloy 10 million, 'di ba? So, una, mali na kagad yung bakit ganun kataas? Talaga bang desperado na kayo na mahuli si Pastor Quiboloy? Meron ba kayong hinahabol? 'Di ba? Ano ba ang hinahabol ninyo at gusto ninyong mahuli? Si Pastor Quiboloy ba talaga ang hinahabol ninyo? O si Pangulong Duterte? 'Di ba? Pangalawa, nadula si bida-bidang Abalos at sinabi niyang galing sa kanyang mga friends o concerned friends, 'di ba? Alam nyo, meron talaga tayo sa batas niyan, 'di ba? Bawal ang tumanggap for whatever purpose. Bawal ang tumanggap ng pera o donasyon for whatever purpose, ha? Yan ang nakalagay sa batas.
Hindi ho tayo naglagay niyan. Batas po yan. For whatever purpose, bawal ang tumanggap ng pera. Diba? So ano ibig sabihin nito? Bakit tumanggap mula sa private? Sa totoo lang, ang laki-laki ng confidential funds, intelligence funds ninyo. DILG for sure meron yan kasi mga uniform personnel din ang nasasakupan yan. Diba? So meron kayong intelligence funds and confidential funds and yet hindi ninyo ginamit. Instead, humingi kayo sa kaibigan nyo. Ang tanong, sure ba kayo na galing ito sa mga kaibigan ninyo? O baka naman galing ito sa intelligence funds ng DILG o ng kapulisan? Hindi nyo lang sinasabi. Kaya lang, kasi siguro naisip nila, naisip ko maaari. Naisip ko lang na baka siguro kaya nila sinabing galing sa private para hindi mapuna. Kasi kung galing sa gobyerno, questionin. Tax ng taong bayan, ginamit ninyo para lang mahuli ang isang kalaban ninyo sa politika. Diba? Aminin na natin, hindi naman ito about law. This is about your enemy sa politika. So ginagamit ninyo yung inyong authority para mapin down yung mga kalaban sa politika. Kung kinuha ninyo from the intelligence funds, malamang sa malamang babatikusin kayo. Diba? Kasi pambihira, naghihirap ang bawat Pilipino, kukuha ka ng pondo para panghuli lang sa kalaban ninyo sa politika. Tama, mali? Siguro iniwasan nyo yun. Diba? Iniwasan nyo. Ang problema, sinabi nyo naman dahil sa pagsisinungaling ninyo, di umano, ay sinabi nyo galing sa kaibigan ninyo. Which is also mali. Diba? Mali ho yun. So anong ibig sabihin po? May malaki ho tayong problema. May malaki ho tayong problema kung bakit ho nagkaganire. Kung bakit ho nagkaganito, talaga namang ibig sabihin po ay kayo po ay desperado na to the point na nagkakamali na ho kayo sa batas nang hindi nyo alam. At dahil kayo ay bulag na sa katotohanan, kaya kayo po ay kung ano-anong diskarte na lang. Alam mo, naalala ko dito mga kababayan. Naalala ko dito yung yung sa Egypt, yung panahon ni Moises na yung Pharaoh, di ba? Sa panahon ni Moises, anong sinabi doon sa part na yun, di ba? Sabi doon, God hardened his heart, Pharaoh's heart. Ibig sabihin, pinatigas. Ginawang parang hindi na alam yung tama at mali. Di ba? May ganun na. May ganun na ho ang bakit to ganun? May purpose po ang Panginoon dun. Ako, for sure ako sa mga nangyayari na to. May purpose Tingnan ninyo. Hindi ko alam kung ito ang dahilan para mabura na sa mapa ang gobyernong ito na sa pamumuno ng ating mahal na presidente, sabi nga ni Boss Dada na si Marcos. Yun ba ang dahilan nito? Hindi natin alam. Pero tingnan nyo, one day. Eto, mark my word. Mark my word. Okay? One day, babaliktad ang mundo. At magsisisi ang gobyerno ito sa pinaggagawa nila. Mark my word. Kasi nakalimutan ata nila yung pang-aabusong ginawa ni Marcos Sr. pinagbayaran din. Nakakalungkot nga kasi sa totoo lang, pinagbayaran in a sense, hindi sila nakauwi dito sa Pilipinas. Yung mga tagong yaman nila ay na-sequester
yung labi ni Ferdinand Marcos Sr. ay hindi mailibing-libing. Although, si Pangulong Duterte pa ang naglibing nun, di ba? Isipin mo, si Pangulong Duterte pa ang naglibing nun. And yet, ganito nila ginigipit ang taong naglibing sa kanilang ama. Mr. President, is this how you repay a good man? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Is this how you repay the man who allowed your father to be buried doon sa sementeryo ng mga bayani? Is this how you going to repay him? Alam mo, baka nabubola ka ng mga nasa paligid mo at nakalimutan mo na ang iyong pinanggalingan. Hindi, yun ako Yun lang po ang tanong ko. Sana maisip nyo yan. Kibuloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Tinanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Bukod sa dagdag supply ng tubig at kuryente, may epekto rin ito sa komunidad. Ayan, sabi pa nito ito. Sabi ni Samurai, Tupik, sa SMNI pa humingi ng tulong para manalo mga walang utang na loob. Alam mo, tama kayo dyan. Diba? Among all, since hindi nila manipulate yung ibang istasyon, kasi tandaan ninyo, SMNI pa nga nagbigay, tandaan ninyo etong si Marcos, yung team niya ang nanghingi ng questionnaire sa SMNI. SMNI nagbigay naman sila. Naalala niyo yung kwento na yan? May isang presidential candidate na humingi ng question ahead of time. SMNI lang ang pumayag doon. Yung mga ibang istasyon kaya hindi inatenan kasi alam ni Marcos na hindi niya gagawin ng ibang istasyon magbigay ng question ahead of time. SMNI lang ang forum na pinayagan at hinayaan ito. Binigyan talaga ng pagkakataon ng SMNI na makakampanya si Marcos. Tapos biglang ganito. Ganito ang ginawa kay Pangulong Duterte, ganito pa ang ginawa sa SMNI. Sabi ko sa inyo, ulitin ko lagi sinasabi yan. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Sa ating konteksto ay ganito. Ang lahat ng bagay magagawa mo. Malaya kang gawin. Ngunit ang consequence ay hindi malaya. Ano ibig sabihin? Merong balik yan. Darating ang panahon na kung ano yung ginawa mo ay babalik sa'yo. Ngayon, malaya mo siyang nagagawa. Ikaw kasing nasa kapangyarihan, kaya mong gawin ng lahat ng bagay. Pero one day, isang araw, hindi mali naman po kasi yung karma digital. Ko dyan sa karma digital. Pasensya na basagin ko lang yung trip ng iba. Hindi kasi ako naniniwala sa karma. Pagpasensya nyo na, yung karma na yan, paniniwala yan ng mga pagano. Hindi ako naniniwala sa karma. Ako naniniwala pa ako na sa salitang hustisya. Kasi God is a God of justice. Darating ang panahon, lahat ng ginagawa mong kasamaan ay babalik sa'yo. Yun ang dapat. Justice. The water supply from the Wawa Bulk Water Supply Project is set to increase from 80 million today to 438 million liters per day once Phase 2
of the project of or the Upper Wawa Dam starts its operations the end of 2000. Oo nga, kaya nga pagano, ito, kinorek pa ako eh. Pagan practice nga ang karma, same din yun. 25. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Para sa GMA Integrated News. Ayun, so yung palang event na yun, event yun for press release. So itong nangyari ay siyempre nagkukumahog na sila, magsosona na, kailangan na nilang alam mo naman, kailangan nilang mag-ipon ng mga accomplishment, di ba? So yung mga accomplishment na yan ay kanila na pong iniipon, kunwari meron, pero sige lang, trip nyo yan di ba? Kung ako sa inyo, maglabas na kayo ng briefer, yung brief, ilabas nyo na. Ilabas nyo na yung briefer sa mga vlogger ninyo. Kasi mga vlogger ninyo, pag hindi nyo binigyan ng script, tatanga-tanga eh. Hindi totoo Yung mga vlogger ninyo, pag walang script, para mga bobo talaga eh. Parang kailangan subuan mo muna sila bago sila makapag-vlog. Ayun yung isang veterano daw, di umano siya. Sobrang tagal niya daw as yung I know my job. I know my job. Yung veterano na yan pag nag-vlog nga yan, parang hindi mo alam kung tanga o bobo. Mamili na lang kayo. Bakit kanyo? Kasi yung pag-i-explain niya, it's a common sense. It's a common knowledge, ika nga. Di ba? Parang, okay, alam na namin yan. Binasa mo lang. Di ba? Binasa mo lang, ganun lang. May balita siya. Duterte, ganito. Di ba? Wow. Si Duterte, ganito. Wow. Puro ganun Hindi man lang magbigay ng opinion niya, malalim na pag-uunawa. Wala. Wow. Puro ganun Oo, yung sabi niya matagal na daw siya sa media. Matagal na daw siya sa media. Veterano na daw siya. Pero yung datingan niya tsaka yung utak niya parang bulok na. Siguro sa sobrang tagal niya napanis na. Malamang inamag na. Hindi, kasi sa totoo lang feeling ko inamag na yun Alam mo kung bakit? Kasi yung tao na yan puno ng yabang sa katawan. Alam mo, ito tandaan nyo ito Ito sa lahat ito hindi lamang po ito sa mga vlogger Tandaan niyo ito Pag kayo po ay mayabang at ayaw magpakorek, ayaw matuto sa iba, kasi nga mayabang pag-iiwanan kayo ng panahon. Parang katulad niya ni Mike Tae. Napag-iwanan ng panahon. Yung argumento niya, argumento ng mga tanga. Kasi nga siguro dahil hindi nagpapakorek, nung kinorek siya ni Pastor Kibuloy, nagdabog. I mean, si Pastor Kibuloy na yun how much more kung i-correct ka ng kapantay mo? Hindi, totoo, di ba? Diyan mo kasi, alam mo may maganyan tayo sa antas ng buhay natin di ba? Sa antas ng buhay natin na parang, pantay lang tayo hindi mo ako pwedeng i-correct. Kaya may mga ganyan tayo sa buhay Pero pag boss kita, sige pwede. Pero pag pareho lang tayo, di mo ako pwedeng i-correct. Pareho galing ni Attorney Libagan. Di ba? Hindi ka abogado, so hindi ka pwedeng i-debate. Mga ganyang style, di ba? Yan yung mga taong nabubulok na yung utak. Yung mga taong na yung utak nila, tawag dito, may inaamag na. Kasi nga ayaw nila na natututo sa iba,
sa mas mababa sa kanila. Kasi alam mo, sa totoo lang, you would learn a lot of things. Not just from your boss, but from simple people. Yung mga nasa kalsada, may mga simple silang karunungan na akala mo porket mas mataas ka ng antas sa syudad, 'di ba? I mean, antas sa social class ba ika nga. Ikaw na yung pinakamarunong, itong parking attendant, hindi ka papaturo sa kanya, bobo ka kasi wala kang pinag-aralan. Hindi ganun yun. Alam nyo, marami kang matututunan sa mga tao sa karsada eh. Sa katunayan, mas marami pa silang alam minsan eh. Dahil nga po sa kanila, yung kanilang street smart ika nga. They survive the toughest and the most complicated life in the street. Natutunan nila yun eh. Ibig sabihin, unlike yung mga professor, hindi ko naman sinasabi lahat, pero yung mga professor, yung mga PhD, natuto lang sila through book. Totoo. In other words, teorya, ika nga. Natuto sila, magaling yung libro. 'Di ba? Marami ka. Hindi ako, sa totoo lang, ang dami kong kaklase nung high school na matatalino, magagaling, academics, pinagtatawanan ako kasi dati talaga aminado ako pagdating sa academics, mahina talaga ako. Ayoko kasi talaga. Sa totoo lang, mayroon akong ugaling bata pa lang ako, ganito na ugali ko pag hindi ko kursunada yung teacher. I mean yung subject. Pag di ko kursunada yung subject, yung feeling ko wala namang matuturo sa buhay ko. Hindi talaga ako sinisipag mag-aaral eh. Although mali din yun. Pero hindi ko gina-justify. Pero gayon pa man, may mga kaklase tayong magagaling talaga sa science, lahat ng chemistry alam. Lahat ng biology alam. Talagang pagka inano mo siya, pero ngayon, pag nakita mo siya ngayon, nagtataka bakit ganun ang buhay nito. Matalino to nun Bakit ngayon bobo pa rin? Ba't naging bobo? Kasi nga sa sobrang taas ng talino, ayaw na magpaturo, di ba? Di nyo ako sinabihan, naka-live na pala sila, puro ako daldal. It's okay. Alam mo, walang problema na magkasabay-sabay tayo. Wala namang problema yan. Kasi pwede naman, may replay naman eh. Yan nga ang kinagandahan ng social media. Sa social media may replay. Kasi dati sa telebisyon walang replay di ba? Ngayon meron ng replay kasi may social media na eh. Tsaka meron na nga din yung yung nare-record, di ba? Yung tanda ko yun, nauso yun, yung nare-record mo yung programa sa cable. Naalala ko noon, ini-schedule yun eh. Ngayon, hindi mo na kailangan i-schedule, ibalikan mo na lang sa social media. Kaya okay lang, naintindihan ko. Naka-live din si Boss Dada eh. Hindi ko nakita yun sa'yo, pero naka-live din si Boss Dada. Live pala tayo sabay-sabay. Okay lang yun, walang problema yan. Pwede naman i-replay sa social media. Eto, Bay, ano kaya ang sitwasyon ng military? Wala ba silang gagawin? Ito. Gusto niyo nang ikwento ko yung chismis. Kaya lang, wala pa ata masyadong nanonood na kay Boss Dada pa iba eh. Gusto niyo na ba ikwento ko yung chismis? O mamaya na lang. Mamaya, ikwento natin chismis pagka marami na hong nanonood. Tsaka natin, paalala nyo na lang kasi tungkol dyan yung chismis ko eh. Tuloy natin tong balitan to. Tapos na yan, okay? So, eto. Pakinggan natin ito. Maganda ho kasi itong paliwanag kung bakit hindi tama ang private donation. You cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. Nako. That cannot be, because that is right to that invites any and all temptations. Alam nyo ba na itong si Carion si attorney ay guro? Ito yung mga gusto ko maging guro, kari sa law. Kasi pag nagpaliwanag, kahit malalim mo yung kanyang
pag English at saka yung law, matututo ka. Ang mga ayokong teacher, siguro sila Attorney Libayan, yung mga teacher na yun, walang mangyayari sa buhay ko. Oo, totoo, yung mga ganyan, Attorney Libayan, o di kaya si Attorney Gadon. Ay, hindi na pala siya Attorney, Di ba? Siguro kung mga ganun ang teacher mo sa law, si Attorney Gadon, saka si Attorney Libayan, siguro talagang kesa na tumalino ka, baka lalo kang bumagsak sa bar. Di ba? Eto, magaling ito eh. Magaling ito. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. Oh, so kumbaga, rumor lang 'yan. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted. Correct, Your Honor. I sustain. Naku, tangin, ang galing. Alam mo, sa totoo lang, tama yung punto niya dito di ba? If we would allow that, diba? If we will allow that kind of system and accepting donation, ang problema, ngayon na may plano siyang tumakbong senador, which is obvious naman. Sabi ko nga sa inyo, ipapuputol ko, wag na, yung kuko na lang, kuko. Ha? Pag hindi tumakbo yan. Isang bagay lang ang ang rason, baka pag kaya hindi tatakbo yan si Abalos. Ako alam ko kasi may mga ayoko na ikwento. May mga kinuhang mga propagandista yan Kaya alam kong tatakbo yan tapos matindi pa ang niyan, ang ginagawa niyang pagbida-bida sa social media, sa media, kahit nga ho, 'di ba, tong pati yung sa teleserye sinalihan na. Kaya alam mong tatakbo yan, obvious na obvious. Kung ngayon nga tumatanggap na siya ng private, ulitin natin private money for the capture of Pastor Kibuloy. Paano pa kaya yung pagdating ng panahon? 'Di ba? Na siya ay tatakbo ng senador. Hindi kaya siya nangongolekta ngayon? 'Di ba? Hindi ba siya nangongolekta? Hindi natin alam In order to curtail any and all such possibilities. Alam niyo yung cartel. Yun yung In fact, yeah. Cartel, yung ginaganon sa likod ng ng window nyo, cartel. With the question po na pwede ba yun, the information is different or yung the crime alleged is rape tapos biglang iba na forfeiture or confiscation of property, which is hindi naman siya kasali sa penalty, hindi talaga siya tama legally. Because even sa Constitution, it is already enshrined in our Constitution. It has guaranteed our right, especially of the accused, the right to be informed of the cause and nature of the accusations against him. Itong Objection, Your Honor. You sustain. Ikaw na nga yung nag-object, ikaw pa yung nag-sustain. Ang labo ni Bonat. nangyari sa atin kasi, ibang allegations, iba yung information, iba na din yung penalty, which is not in the revised penal code. In fact, kung na-mention nga yung playbook, di ba, based ito sa USA, ang nangyari, ganun din yung attempt, i-confiscate, i-freeze, i-seize ang properties ng Kingdom of Jesus Christ. But the crime is against the allegations, these false and founded lies is against Pastor. However, they failed. Alam mo isipin mo, tama talaga Akala ko ba ang allegations pang-aabuso? Akala ko ba ang allegation is rape? Akala ko ba ang allegation bakit i-freeze yung mga gamit? Yung mga property? Bakit ganun ang gustong gawin? I mean, ganun ba dapat ang nasa batas na pag ikaw ay inakusahan na bilang, halimbawa lamang, ikaw ay inakusahan na mamamatay tao, i-freeze ba yung gamit mo? Alam mo, may kwento nga ako dyan Isa pa ang kwento. Alam nyo ba yung isa sa mga binigyan ng tawag doon, reward
money, yung sinasabing, di ba, may mga kasama siya na iba, tigwa 1 million. Alam mo ba yung isa doon? Singer lang. Praise and worship singer lang. Kinasabing, anong kasalanan nun? Kumakanta siya? Anong kasalanan nun? Hindi nga nila nang aabuso. Sa pagkanta ay nang aabuso. Ang layo talaga eh. Kaya lang kasi, parte daw ito ng yung mga top leader ng KOJC, yun yung mga kinasuhan. Kaya dito malalaman mo, ang pinipilay nila dito, hindi lang si Pastor Quiboloy, the entire KOJC ang pinipilayan nila dito. Kasi none of the properties, even just one property, walang nakapangalan kay Pastor. Because they are different, separate entity. And even here in the Philippines, there's already a clear distinction, separation of church from the state. Diba? So kaya nga, that is inviolable. In fact, Objection, Your Honor. Sustain. very respected yan, kaya exempt pa yung mga religious from taxes. Ganyan ang pagtingin ng Constitution, lalo na sa mga religious organizations. Wala nga sa pangalan ni Pastor Quiboloy, bakit kinisikwesta? Alam mo, sa tingin ko, pera dahilan nito. Pera. Talagang gusto nilang maubusan ng pera si Pastor Quiboloy. Diba? Para talaga makimkim ng gobyerno na to. Ano kaya yun? Bakit kaya, no? Gagamitin kaya yun sa pagtakbong senador? Hindi ko alam, ha? Ako nagtatanong lang. From that, we have to consider that it is basic under the rules that once the investigating prosecutor has already resolved the case during the preliminary investigation, then it has to be consistent with the information to be made. So meaning to say, kung ano lang yung nasa case, Meaning to say, maganda yan, ha? Tandaan yan. lang yung binigyan ng opportunity ng respondent to defend himself during the preliminary investigation at ano lang yung na-resolve, yun lang dapat. Play lang natin namin, papatayin ko lang yung camera, mabilis lang, ha? Mabilis lang. But yung information na mag-reflect, it should be consistent. Okay? Ang masabi ko lang dun, kasi tamang-tama na itong aking mga magagaling na kasama. Pero merong magandang explanation yan. It violates the principle of law called coram non judice. Okay. Coram non judice means not before a judge. If the allegations in the complaint, or if there are no allegations in the complaint, then the information has no basis. So, kumbaga, kumbaga, akin siya sa, hindi mo pwede ma-prove yung hindi mo inallege. So, doon nga sa affidavit complaint nung complainant dito, wala naman siyang allegation na nakalikop siya ng maraming pera because of human trafficking. Ang nangyari, nandun na sa resolution, dinagdagan pa anti-money laundering. So, parang akin to a violation of the principle of law of coram non judice. Because it is not properly alleged, it should not have been stated in the resolution, nor should have been it stated in the information. Lako. No basis po. Parang ganun lang po. Oo. Thank you, Attorney Torion. Meron lang akong gustong malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng donor's tax? Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Oo, correct yan. Hindi siya nagsabi galing daw sa kaibigan niya Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Nako, nadali sila doon.
Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Bait. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act mabait pa ito 6713. si attorney, di ba? Sabi niya baka nakulangan ng research. Hindi niya na sinabing bobo, no? Galing din ito ni attorney Karen, ano? Simple lang pero rock, di ba? No, totoo eh. Kasi tama nga naman, abogado daw si ano eh. Ewan ko nga ba bakit naging abogado yun. Pero abogado daw si Abalos. Pero and yet, kulang sa research. Di ko, alam mo, dito nga yung sinasabi ko eh. Nabulag na ata talaga sila sa obsession nila kay Pastor Kibuloy. Sa sobrang obsession nila, they want to prove na kaya nilang gawin yan. Akala kasi siguro nila na pogi points para sa kanila yung mahuli si Pastor Kibuloy. Akala nila, naniniwala ang mga tao na si Pastor Kibuloy ay masamang tao. Hindi nila alam na maraming kabutihan na nagagawa si Pastor Kibuloy na nare-realize siya ng mga kapwa Pilipino. Alam mo ito, simple lang yan. Kami nga po baka akala ninyo porket kami ay sinasama ni Pastor Kibuloy ni Pastor Kibuloy ng KOJC sa mga event nila ay kami po ay kanila na pong na-brainwash. Hindi ho. Kasi una-una, kung ako nananatili po ako sa pananampalatayang pinaniniwalaan ko at hindi po kami pareho ng KOJC. And yet, what we saw and what we are seeing pala, talaga naman itong grupo ng KOJC ay sobrang maayos na tao. Kasi nga po, dahil sa kanilang pinuno na si Pastor Kibuloy. Alam nyo, maniwala kayo o sa hindi, pero sobra ho nilang, kung maaari ko lang ikwento ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng SMNI at KOJC, kung malaya ko lang maikikwento lahat, maniwala kayo, sila ang tinatawag ko na peacemaker. Lagi nila sinasabi, wag nang mag-away, magmahala na lang. Kahit yung may mga atraso sa kanila, kinukonsider pa rin nilang kaibigan. Ibig sabihin, yung kabutihan mo na yon na makikita mo sa mga membro, anong pinagkaugatan nun? Dahil yun ang pangaral ng kanilang pastor. Di ba ho? So yung pala, makikita mo na kaagad na etong obsession ni Abalos, na hindi niya, akala niya siguro maraming galit kay Pastor Kibuloy dahil doon sa malalang sinasabi nila kay Pastor Kibuloy na kesyo ganito, na alam natin, ultimo nga, di ba, yung witness ni Ontiveros na nagsabi ganito, wala na. Bakit kanyo? Kasi nga, puro sabla yung mga pinagsasabi. Yung record na kesyo nandun daw, nanakit daw, wala na siya sa kingdom nung time na yun. So alam mo nila na palpak yung mga yun, and yet they thought na pag nahuli namin ito, magiging pogi points kami. Ito si Abalos, kaya ganyan yan, kasi tatakbo yan na senador. Kaya ganyan yan, na gusto niya mahuli talaga, idadagdag niya sa credential niya yan. Hahatid ko ang justice. Alam mo, Secretary Abalos, pagbalik-baliktarin mo, palpak ngayon ang crime sa ating bansa. Lumala ang krimen sa Pilipinas. At ikaw ang pinuno ng DILG. Nasa ilalim mo ang PNP. Bakit pumalpak ang krimen sa Pilipinas? Lalong umaangat ang krimen. Ang pumalpak ang peace and order. Ibig sabihin, palpak ka, Mr. Secretary. Secretary Abalos, sablay ka, palpak ka. Ang tagumpay lang sa'yo ay yung merong kang TV series na nasalihan. Yun lang ang accomplishment mo. The rest, puro kapalpakan ang ginawa mo sa gobyernong ito. Simulat sa pool pa lang, from Bantag, from Tebes, ngayon kay Pastor Kibuloy,
lahat ng ginawa mo dyan ay puro kapalpakan. Ultimong yung nahuling droga, yung sa checkpoint, kapalpakan mo yan. Diyan ka nagbida-bida sa presidente, mali yung numerong ibinigay mo. Napahiya tuloy ang presidente dahil sa'yo. Ikaw ay palpak. Kahit anong gawin mo, pagkuha ng mga vlogger, kung palpak ka, palpak ka. Kahit ano pang gawin mo. Ulitin ko, kumuha ka naman ng sobrang daming vlogger, kahit basta palpak ka talaga. O hindi mo na mababago yan. Ayusin mo trabaho mo. Swak na swak talaga siya because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be because that is right to that invites any and all temptations. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. So kumbaga, rumor lang 'yan. And what would Hindi yun rumor. Totoo yun, attorney. Totoo yun. prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail. At saka ganito na lang mga kababayan. Eto, makinig kayo. Kung sekretary siya, ginawa niya yan, tumanggap siya ng donasyon for whatever purpose. Okay? For whatever purpose, and he is not being transparent. Kasi ganito sasabihin niya, kasi justification nila, hindi naman sa amin napunta yung pera Hindi naman donasyon yan sa akin Donasyon yan para to reward money. Di ba? Yun ang pwedeng kanilang argumento. But still, dumaan sa'yo. Ayaw mo sabihin kung sino nagsabi, kung kanino galing. Paano namin malalaman na yan lang talaga yung sa pera na idinonate? O yan lang yung talagang perang ibinigay? Kung ayaw mo sabihin kung sino yun. Diba? Sabi nga nila, dapat may donor's tax yan O ibig sabihin, you're not being transparent in receiving something for a reward. Paano kung sakasakaling mas malaki pa pala? Since hindi ko, tanong lang naman. Malay ko kung meron kang, hindi ko alam. Di ba? Tanong lang naman, Hindi ko sinasabing magnanakaw siya. Tinatanong ko lang naman kung magkano yung total talaga niyan. Totoo bang 10 million lang? Tapos yung para doon. Ako'y nagtatanong. Kaya nga maganda, maging transparent ka. Kesa sa pagdudahan ka ng tao. Kasi ayaw mo maging transparent. Sino ba nagbigay niyan? Yun ang tanong doon. Kung ginawa niya yan bilang sekretary at naging senador yan, pwede niya rin gawin yan. Pwede rin dyan tumanggap ng donor para kunwari sa isang partikular na proyekto. This project is donated by a friend. Hindi pwede yun. Even if hindi sa'yo napunta yung pera, the mere fact na ikaw ang tumanggap, ikaw ang dinagdaanan ng pera, mali din po yun. Kaya nga kung nagawa mo bilang sekretary yan, maaari mong magawa bilang senador. Tama, mali? Tama po ba yun? Naaayon po ba yun sa batas? Again I'm not saying may nakuha ka, may natanggap ka, o ikaw ang tumanggap ng pera. Sabi nga ng for whatever purpose,
mali yun. So, kung hindi mo inatanggap ngayon na mali yun, so pag nagsenador ka, gagawin mo din pala yan. Tama, mali. Oh. Any and all such possibilities. Oh, di ba? So, grabe ang ala Mayor Ferrari, oo nga eh. Si Mayor Ferrari, isa pa yan. Ang lakas ng loob na sabihing galing lang sa friend ko. Di ba? Ang lupit talaga. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, ha? Nakakalungkot pero ito na ho talaga yung panahon na parang ang kanila po talagang bitamina ay anesthesia. Di ba? Yung bitamina nilang anesthesia. Bakit ang kakapal na ng mukha, wala nang mga pakiramdam? Di ba ho? Oh, sabi mas okay pa nga tumakbo si Idol Banat Bay sa pagkasenador dahil prinsipyo, ay walang ganunan. Wag tayo mag-ano, sarap-sarap ng buhay ko eh. Wag naman yung gano'n eh. Wag na. Maraming mas magaling dyan. Nandiyan naman ang mga Duterte, di ba? Nandiyan ang mga Duterte. Sila na lang muna. Wala. Muna. Uy. Muna. Hindi. Biro lang. Ito. Ito. Ano to? Ito. Kayo mismo yung yumuyurak sa parameters ng batas na sinet mismo ng Estado. So, batas ay batas. Tama yung sinabi ninyo at ang may kasalanan... Tamos, diba? Sabi ko sa inyo, dapat nyo talagang imbitahan dito si Kim Chiu. Kasi ang batas ay batas. Yan ang ano ni Kim Chiu. Ay mananagot. Kaya nga, we are preparing all these cases, building up cases against you because we know for the fact that the law is law and no one is above the law. Even you can be liable for this. Ayan, napakinggan natin to. Maganda itong sabi dito. Ilang beses ko narinig yung Republic Act 6713. Baka sabihin, okay lang. Ganun naman ang estilo ngayon ng mga nasa gobyerno. May batas. Sige, may batas. Pwede naman may ikutan yan. Pero may parusa ba yan, attorney? Yung violation? Meron po. Our good secretary should perhaps read Section 11 of Republic Act 6713. If you will read it, Section 11. Nakamute pala. Sorry naman, nakamute. Alam nyo na. Tinanong kasi dito sino si MC. Sinagot ko na. Sorry, nakamute pala. Kaya wala na, hindi ko na ulitin. Hindi, binasa ko talaga sino si MC. So sinagot ko, nakamute. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi ha. Bigyan ko kayo ng clue. Si MC, yung sinasabi nilang MC, okay? Hindi yan tao. Yan po ay grupo, organisasyon, kumpanya. Basta hindi yan tao. Pangalawa, yan daw ay matindi manigarilyo. Tuloy. If my memory serves me right, violations of Section 7, 8, and 9 of Republic Act 6713, if he is found guilty, would be liable to 5 years imprisonment. And a fine of 5,000 pesos and disqualification from public office. No? Hindi naka-indicate kung permanent ba or temporary, but as a general rule, if there is already imprisonment, so baka madali siya dito, no?
para walang basahin na lang talaga natin yung batas. Baka sasabihin na gawa lang natin. 6713 Sige, basa. Section 11. Tingnan natin. Basa, sir. Ang nakasabi po dito EJ Warrior, salamat. Sino bang naka-access na dyan? Kanyari. 11, para sigurado. Yan. Section 11 iho. Yan. Nandito, penalties sa last sentence. Violations of Section 7, 8, or 9 of this act shall be punishable with imprisonment not exceeding 5 years. Nako. Not exceeding 5 years. Nako. Or a fine not exceeding 5,000 pesos or both. Nako. And in the discretion of the court of competent jurisdiction, disqualification to hold public office. Tapos paragraph B nakasabi, any violation hereof proven in a proper administrative proceeding shall be sufficient cause for removal or dismissal of a public official or employee. Dapat talaga ma-remove to sa kasi si Secretary Abalos at saka si nag-uunahan si Secretary Abalos at saka si Trillanes nag-uunahan, sino mas bida-bida sa kanila, di ba? EJ Warrior, maraming salamat. Bilis Kilos DDS, maraming salamat. Di ba? Nagkukumpetensya sila O sino mas epal sa atin? Ikaw ba o ako? Sino? Hindi, ako nasa posisyon ako kaya mas epal ako sa'yo. Basta bukas may expose na naman ako. Sasabihin ni Trillanes, sasabihin naman nito ni Abalos, kahit na. Ako naman, araw-araw kong babanatan si Kibuloy. Di ba? Arlene May Galvez, maraming salamat. Hindi pwedeng ikaw laging bida-bida. Kailangan ako din, magbida-bida din ako. Di ba? Kaya nagko-contest sila dito kung sino mas bida-bida sa kanila at sino mas walang alam sa batas Tanggal. Even if no criminal prosecution is instituted against him. So, automatic tanggal ha? Tanggal po siya, boss. Oo. Tapos, meron pa. C. Private individuals, yung nagbigay. Si friend. Yung friend who participate in conspiracy as co-principals, accomplices, or accessories with public officials or employees in violation of this act shall be subject to the same penal liabilities as the public officials or employees and shall be tried jointly with them. Kasali sila. Parehong penalty ha? Pareho sila po ng penalty. Pagkulong-kulong. Sir Jay, may pumasok dito misana. Hindi ko papangalanan ng kompleto. Pero ibabato ko ng patanong. Secretary Abalos, parang dapat ka na mag-impake bukas. Bakit? Kasi even absence of prosecution, the evidence and the commission of the crime by your play of bounty, patong-patong sa ulo ni Pastor at sa mga leaders and ministers of Kingdom of Jesus Christ, no need na kasuhan ka when the evidence are already very clear, mag-impake ka na. Huwag mo nang antayin sipain ka ni Marcos Jr. sa pagiging Secretary of the ALG. Very clear. Yung batas. Abogado ka, mahiya ka. Kasi pwede kang madisbar dito. Ito ay gross ignorance of the law at hindi ka dapat binigyan ng lisensya bilang abogado kung hindi mo alam ito. So mag-impake ka. Itong tanong, sino si MC? Nako. Sino si MC? Nako. At ang first name ni MC ay Manny. Sino siya? Siya bang friend? Ito daw ang real kingmaker, hindi si Vic Rodriguez. Sa gobyerno ni Marcos, lalo na pagdating kay Abalos. Nako. Sino si Manny? Sino siya, Secretary Abalos? I-involve ba siya dito? And I like, hindi ko kukumplituhin, but I know him. Kilala ko ito. Si Manny Corporation ba yan? At malalim ang mga taong ito. Pwede naming ikamatay pagkatapos ng press conference kapag kinumpleto ko ang apelyido niya. Sino siya? Yun ang tanong sa kanya. Si Manny Corporation ba yan? Involved ba siya dito? At siya bang nagpapatakbo ng PNP at ng buong DILG sa likod mo? Sino si MC? Si Manny Pacquiao ba? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ba yan? Secretary Abalos, be transparent about that. Number 2, I like the word or the words uttered by Sister Eleanor. This government
has is become a lawless government. Naku po, patay tayo dyan. That is an imprimatur of decision coming from those who are not involved in politics. Sa mga ordinaryong taong bayan, to call this government a lawless government ay napakatindi po yun. Why? Secretary Abalos, dapat ka mag-resign kayo ni Marbil. Bakit? Number one, inilagay po ninyo sa napakadelikadong kalagayan ang buhay ni Pastor Kibuloy, ng mga ministers ng Kingdom of Jesus Christ, ng kanilang mga pamilya at mga... Alam mo kasi may problema dito talaga eh. Alam mo, dapat Abalos umaming ka na dito. Medyo sablay ka dito eh. Yung pabuya, pwede yang gawin pag yung isang tao guilty na. Guilty na tapos hinahanap na ng batas talaga. Hindi pa ho guilty. Hindi pa convicted si Pastor Kibuloy. Kahit alam mo, kaya nga, good luck dito kay Abalos eh. Kung pag ito talaga kinasuhan, yari ito. Kasi ako naniniwala pa rin ako sa sa justice system natin sa Pilipinas. Ako, malaki pa rin ang paniniwala ko na marami pa rin po tayong matitinong husgado at maayos po na mga korte. Kaya ito, pag kinasuhan ito, yari ho ito. Kasi, bakit mo ilalagay ang isang tao na hindi naman convicted sa alanganin? Tandaan ninyo, ang laki ho nito. Eh kung ikaw, siraulo ka talaga, baliw ka, di ba? Kailangan mo ng pera, magiging vigilante ka na. Sa isang taong hindi naman wanted pa ng batas. Hindi pa ho guilty, hindi pa ho siya convicted. Kaya delicates ho ito, delicates to. Mga kapanalig at mga kasapi ng buong KOGC. Because sa bounty na inilagay ninyo ay walang naputol. Anit sa pera at mga kriminal. Kagaya po sa pagtrato nila kay Abu Sabaya. Alam niyo po kung sino si MC? Siya po yung kumanta ng ano ba to? Ng I Can't Live. Kay Isnilon Hapilon, kay Ka Roger, kay Joe Masison. Mga bloodthirst. Living without you. Criminal and terrorist ng bansang ito. Kapariyo na po sila sa kanya. Mas mahal pa po ang ulo ni Pastor Kibuloy. Benhur Abalos, kay Ka Roger, 5 milyon lang. NPA chief spokesperson ito, patay na. Si George Madlos, 5 milyon lang. Chief ng NPA sa buong bansa at notorious na terorista sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas. 5 milyon lang po ang pinatong noon ng gobyerno. Pero maraming mga kaso yon na involved sila sa mga terorismo. Si Pastor hindi. Ngayon ang tanong, bakit delikadong buhay ni Pastor at dapat hindi na siya lumantad talaga sa ilalim ng Marcos government na ito at pati ng mga ministers na pinangalanan, sina Sister Ingrid Canada and the rest of the ministers at pati ang buong buhay ng namumuno ng Kingdom of Jesus Christ kasi ang bounty is equivalent without declaring a shoot to kill order. Fair game ka. May bounty ka na eh. Sabi nga ni Atty. Torion, most wanted ang kategory nito. Notorious criminal ang pagtrato kay Pastor Kibuloy. Mag-impake na po kayo. Secretary Abalos, nakakahiya. If you cannot reveal who is Manny C, who is MC, then impake na po kayo. Yun kaya itong si Manny, no? Si Manny C, Manny Kokyao, Manny... Ano kayang pangalan itong Malacanang corruption? Grabe. Daming alam ni Ka Eric eh. Ka Eric, sino ba yan? Ito po ang totoong nagpapatakbo ng opisina ninyo at ng PNP. Ito po ang nireklamo ng mga general sa PNP. Sapagkat siya po ang nagdedesisyon sino mga general ang ilalagay sa pwesto. Including ang nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy. Yari ka na naman dyan sa mga akusasyon mo, Ka Eric. Ka Eric, ang bibig mo kasi. Hindi, ito si Ka Eric talaga. Matapang to. Matapang to, tsaka maagang magising. Laging on time. So nakikinig pa at nagsusubaybay sa press conference na ito,
mag-post po kayo sa Facebook niyo. Tanungin natin si Secretary Abalos, sino si Manny C? Sino? Ang itanong nyo sino si MC ha, wag si Manny C ha. Itanong nyo sino si MC. Ano si MC? Anong papel ni MC? Siya ba ang pinanser mo, si MC? Siya ba ay mahilig manigarilyo, si MC? Si MC ba ay yung may atraso dati kay Pangulong Duterte at pinarusahan ni Pangulong Duterte? Si MC ba yun? O, tama na, Banatbay, mahuhulaan na. Tama na, tama na. Nangako ka, hindi mo pwedeng sabihin. Sige na nga. O, anyway, ayan ha, iba pang balita. Ito. Matinding balita to. Grabe kaganina to. Oh. Pinangalanan na ng PAGCOR sa Senate hearing kanina ang dating cabinet official na konektado mano sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Naniniwala naman ang isang senador na mga sangkot noon sa kontrobersyal na Farmally ay konektado rin sa issue ng mga Pogo. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Pinatawag siya ng Senado matapos niyang sabihin noong nakarang linggo na may dating cabinet secretary na naglobby para sa ilang Pogo companies. Kwento ni Tenco, nakipagpulong sa kanya si dating Secretary Harry Roque noong July 2023. Kasama si Cassandra Leong na representative ng Pogo Company na Lucky South 99. Reklamo daw ni Ong ang paniningil sa kanila ng PAGCOR ng utang na umaabot sa $500,000. Paliwanag daw ni Ong, wala silang utang. Ito alam mo, ito kinukunik na naman nila kay Roque. Ito alam nyo kung bakit? To destroy the Dutertes. Ito kasi napakalinaw ho ito. Sinasabi lang nila ho ito dahil gusto nilang i-connect ito. Alam naman natin si Roque sinusuportan si Pangulong Duterte at isa ho ito sa mga matitinding bumanat sa gobyerno ni Marcos. Kaya ho itong kanilang ginagawa na naman ng istorya. Kita nyo to wala namang problema eh. Tandaan nyo, sinasabi nung mga balita, opisyal ng gobyerno. Dating opisyal ng gobyerno na nilalabi. Ang dating pa talaga ay talagang nasa gobyerno pa siya. Ano naman, ito sabihin na nating totoo yung sinasabi nito mga ulul na to. Ano naman? Abogado siya. Ang abogado would represent anyone. Hindi kailangan na ito po ay mamili kung sino yung gusto. Guilty ba o hindi? Hindi. Trabaho nila. Abogado sila eh. Ray DC, maraming salamat kilala ko po si MC pero secret muna. Sige, secret na lang muna. Sige na. Abogado ho siya at nangyari ho ito 2023. Hindi na ho opisyal si Roque. Okay? At ang isa pang malinaw ho dito, Mercy Mariano, salamat po. Isa pang malinaw dito ay hindi naman po illegal yung ginagawa nila. Nagtataka nga po yung Chinese dyan kasi nagbabayad daw sa PAGCOR. Pero, bandang huli, siningil din sila. Ibig sabihin, may kumatkong sa loob ng PAGCOR. Humingi lang ng tulong kay Roque kasi siguro, kaibigan niya si Roque, humingi ng tulong, tapos may kakilala si Roque sa PAGCOR, kinausap yung PAGCOR, Sir, ito naloloko kasi may middleman na binayaran tapos tila tinakbo yung pera. Tanungin ko kayo, masama yun? Diba? Masama po ba yun? Na tumulong ka sa isang kapwa mo tao dahil niloko siya. Dahil nga may pumagitna kesa na binayaran ng diretso sa PAGCOR, kinatkong. Masama po ba yun? Kung tinulungan mo yung tao makalapit sa gobyerno? Wala. Pangalawa, may personal interest ba yun? Hindi naman na siya public official? Wala. Pangatlo, may kapangyarihan pa ba si Roque to influence PAGCOR? Lalong wala. Alam mo kung bakit? Oposisyon siya eh. Oposisyon po siya. Paano niya sana kung
Kunwari, ang mga Duterte ang nasa gobyerno, ang nasa presidente si Duterte, tapos hindi man opisyal si Roque, lumapit siya. May tinulungan siya. Kasi nga, supporter siya ng pamahalaan, baka pwede pang makulayan. Ito hindi naman Oposisyon ka nga Tumulong ka lang kasi kaibigan mo yon at tinulungan mo lang at sinabi mong, ay, naloko ito Pangat, sabi ko nga sa inyo is there something wrong with that? Wala. Is Pogo illegal? Hindi. O anak kayo ng puta, anong ginagawa ninyo? Anong sinasabi nyo dyan Again hindi ko po sinasabi yung PAGCOR dito Yung PAGCOR, sinabi lang naman niya yung totoo. Totoo naman yung sinabi ng PAGCOR. Sabi pa nga ng PAGCOR nung tinanong sa kanya, binabraso ba siya ni Roque? Hindi naman daw. Sino nagpapalala nito? Hulaan nyo kung sino. Yung may virus. Dahil nagbabayad sila sa PAGCOR sa pamamagitan ng isang Dennis Cunanan. Kaso, naloko daw sila ni Cunanan at di pala binabayad ang pera nila sa... Naloko sila nung middleman na binabayaran nila supposedly sa PAGCOR. Tama, mali. So, anong masama ngayon kung, kunwari may humingi ng tulong sa akin. Halimbawa lang, may humingi ng tulong sa akin. Tapos, may kilala ko sa gobyerno. Halimbawa, itong isang tao kilala ko sa gobyerno kasi nagsilbi rin ito kay Pangulong Duterte dati at medyo koneksyon ko. Ilalapit ko sa kanya, Ma'am, sir, may problema po itong isang kumpanya na kaibigan ko kasi niloko daw siya ng isa sa mga tauhan ninyo. Masama po ba yun? Hindi, tanungin ko kayo, masama po ba yun? Una-una, wala naman ako sa gobyerno. Tigit sa lahat, wala akong kapangyarihan sa gobyerno. Wala akong impluwensya. Masama po ba yun? Hindi. Bakit nyo kukulayan? PAGCOR. Noong panahong iyon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99. Pero kalaunay ni raid sa Porac, Pampanga. Sabi ni Tenko, wala naman siyang naramdamang pamimressure mula kay Roque. Wala naman siya naramdamang pamimressure kay Roque. At kung gawin man ni Roque na mamressure, hindi niya kaya mamressure. Nasa oposisyon siya ngayon Kinukontra niya nga yung gobyerno So anong ginawa? Kung kaibigan niya yun, masama. Hindi, ang tanong ko nga ito masama ho ba ang Pogo? I mean, sorry, not the term masama. Illegal po ba ang Pogo? Hindi. Gawin niyo munang illegal, tsaka kayo magbintang ngayon sa mga taong tumutulong dito. I'm not saying magbabuti yung ginagawa ni Roque Hindi yun ang sinasabi ko dito. Kasi ako, I'm against any form of gambling. Pero walang illegal sa ginawa ni Roque. Walang illegal sa ginawa ni Roque. Tumulong lang siya ng kaibigan niya na makalapit dito sa PAGCOR. Alam mo naman, yung government natin, kailangan pang may kaibigan para makalapit ang tao. Siguro, sabi ng PAGCOR, yan si Roque, siyempre nagbigay ng konting courtesy. Si Roque, tandaan nyo, 2023 po yan. Hindi na ho siya dyan, opisyal. Pero siyempre, may courtesy. Sige na nga, imit natin yung kaibigan niya. Ano problema? Ayun lang. May illegal bang transaction? Wala. May mali ba doon sa kumpanya na inilalapit doon? Nagbayad naman daw, naloko lang. Wala. So, anong pinalalabas nito ni anong pangalan to? Antivirus? Sinamahan lang daw ni Roque ang kanyang kliyente na si Ong. Wala namang, hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit. Walang... eto si Binay. Porket talo ng Binay, kay Cayetano na pahiya ka, bumabawi ka ngayon sa ibang hearing. Pahiya ka na Pinagpipilitan niya. Wala bang pinilit? Wala ba? Aminin mo. Meron, di ba? Meron. Walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Wala. Pahiya ka ngayon, Binay, no? Pahiya ka. Nangingit na.
Pahiya to si Bina no? Bilang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, Yes, ganun, Chair Senator Tenko. Binay. Hindi po siya naman namamwersa. Sabi nito ni Grace, pakinggan natin ni Gracie Usuan. Banat ba, hindi nagsimula ang connection ni Roque sa Pogo nung pumunta sila ni Ong sa PAGCOR noong 2023. Panahon pa ni Digong may connection na siya. So, tanong kita, ano ngayon kung may connection? Ang tanong, may illegal ba silang ginawa? Hindi ko pinagtatanggol yung Pogo I don't like Pogo. Pero ang tanong, illegal ba o legal ang Pogo? Di ba legal? Pangalawa, ginamit ba ni Roque yung paglapit during Duterte's time? Wala. Ang binabanggit dito 2023 na May sinabi ba dito na before 2023 nilakad niya ito? Wala. Anong pautot mo? Ano yung sinasabi mong kabobohan? Panahon pa ni Digong mo, may connection na. Ano naman, masama ba magkaroon ng kaibigan na taga-Pogo? Hindi, di ba? Hindi, tanongin kita, may masama ba na kaibigan akong taga-Pogo? Ang masama, may bangag akong kaibigan. Tapos hindi ko ni sinuplong. Kasi illegal ang magiging bangag, nagtutulak ng droga, ganun. Hindi ko sinuplong, yun, masama yun. Pero yung legal naman, legal naman ang Pogo hanggang ngayon Bago ka humirit, gawin mo munang illegal ang Pogo. Sino ba may sabing illegal ang ginawa ni Roque? Ang sinasabi ng PAGCOR ay si Roque ang umareglo para sa PAGCOR. Binago mo ang kwento. Umareglo? Karirinig mo lang, di ba? Ano sabi? Ako pa nagbago ng kwento. Eto nga, karirinig mo lang. Ano sagot? Wala naman kaming naramdaman na puwersa galing kay Roque. Di pahiya ka na naman. Pangalawang pahiya mo na, hirit ka pa. Pangalawang pahiya mo na yan. Di ba? Wala naman sinabing yung PAGCOR na, hindi, binraso kami. Pinilit kami ni Roque. Pinilit kami. At saka una-una hindi naman sinabing umareglo. Sumama nga daw siya. According sa news hindi ako nagsabi, according sa news, bilang abogado. Abay, pambihira. So ibig bang sabihin, Gracia, ay hindi na po siya pwedeng maging abogado ngayon ng isang legal na kampanya? Ulitin ko legal na kampanya. Naniniwala kang hindi illegal yan, di ba? So naniniwala kang legal. So therefore, masama na ba ang maging abogado si Roque ng legal na kumpanya? Kung totoo yun pero sinasabi kasi ni Roque hindi siya abogado tumulong lang siya ang tanong, masama po ba yun? Hindi. Anong pinahihirit mo dyan? Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang dun sa maghugas ka na lang ng pinggan. Balikan mo na yung trabaho mo. Nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Kanino galing yan? PAGCOR. Very light. Wala namang pakiusapan, wala namang Very light lang. Di pahiya ka na naman. Kasi matuto kasing mag-research. Matuto kasing mag-research. Hindi yung galit ka lang sa mga oposisyon. Wala tayo yan ang problema. Kasi alam mo, kung sa inyo sinasabi kong paulit-ulit, tigilan niyo yung pagpapanonood sa mga tanso vlogger. Ang bobo niyo mga yan Yung mga tanso vlogger, bobo yan. Tapos pinanood mo pa, di mahahawa ka sa kabobohan. Di ba? Matapos ang meeting, ilang beses pa raw nag-follow up si Roque kay Attorney Jessa Fernandez. When you say follow up, tanungin ko kayo, ginawa ba yon after 23 o before 23? Anyway, tanga ka naman di ba? So tanungin na lang kita. Pag sinabi mo nag-follow up si Roque, after yun ba ay after 2023 o before 2023? Baka mamaya patalikod yung pag-follow up mo
Oh. Di ba ang pag-follow up, ibig sabihin after noong 2023, nag-follow up siya? So after 2023, ang tanong doon, opisyal pa ba si Roque niyan? May impluwensya pa ba siya sa gobyerno? Wala. Alam mo, kung mambabara ka, doon ka na lang sa mga bobo. Meron namang mga bobong vlogger eh. Huwag ka mag-alala, meron. Sila na lang ang pagtripan mo. Gusto mo ituro kita sa mga bobong vlogger? Sigurado ako hindi ka masasagot. Maaga-away lang kayo. Magpapaawa lang siya yun. Gusto mo doon kita ituro? Oh. Huwag na, maghanap ka na lang. Para sa renewal ng lisensya ng Lucky South. Pero kalaunan, hindi na sila binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Nagpresenta naman ng organizational chart ng Lucky South si Senator Hontiveros. Dito nakalagay ang pangalan ni Harry Roque, na head umano ng legal department ng kumpanya. Bagay na kinumpirma rin ni Tenko dahil ito rin umano ang sinumite ng Lucky